So what's up mga ka-aksyon? Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-aksyon, mga kakamping. May gusto lang ho ako na i-share sa inyo, kahit kadidiis ka, kung bayan ang pinaglalaban mo, talagang matutuwa ka po dito sa bagong proyekto o programa ng ating pamahalaan mga ka-aksyon, mga kakamping. At syempre, tuwang-tuwa ho ang ating mangingisda dyan sa West Philippine Sea sa proyektong ito o programa. O ano ba ito? Talagang nakakahanga ho itong programa ng pamahalaan. O ito po, pakinggan po muna natin mga ka-aksyon, mga kakamping. Ang objective natin dito ay magkaroon ng fish carrier na gagamitin tayo, which is jointly operated by the Coast Guard and BFAR, at pupunta ito sa West Philippine Sea at lalapitan ang mga mangingisdang Pilipino para sila na mismo ang bumili ng kanilang fresh fish catch. Sa layong hikayatin ang mga mangingisdang Pilipino. Ayun! Diba? Oh, may bibili na mismo. Ang pamahalaan ang bibili sa huli ng ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. So malaking tulong po ito sa kanila kasi makakabawas po ito sa expenses nila. Kasi alam naman po natin na sila ay kailangan mo nang umuwi kung makakahuli na sila para i-dispose ang kanilang huli. 'Di ba? So ibig sabihin gagastos sila ng kurudo o ano bang ginagamit nila sa kanilang makina. Pero dito sa proyektong ito or programa ng pamahalaan ay malaking tulong ho ito sa ating mangingisda. Kasi ang imbis na igastos ho nila, makakabawas ho yan sa expenses nila. Oh, kasi mismo na ang pamahalaan ang lalapit sa ating mangingisda para bilhin ang kanilang mga fresh na huli. O, di ba? Nakakatuwa. Di ba? O, yan ang gusto natin sa pamahalaan. Di ba? Malaking tulong ho ito sa ating mangingisda. At hindi na ho sila mapapagod, syempre. Kasi, akala nyo, lapit-lapit ng uuwian yan, ng hahatiran ng mga isda. Malayo yan, mga ka-aksyon. Gagastos ho talaga ng kurudo dyan. Di ba? O, nautical miles ang pinag-uusapan dyan. 'Di ba? O ngayon na may programa na ito ng pamahalaan, malaking tulong ho ito sa kanila at malaking kabawasan ho sa kanilang expenses. At pwede silang manatili kung hanggang kailan sila manatili diyan sa dagat bago sila umuwi sa kanilang mga kalugaran. 'Di ba? Kung saan sila nag-aano kasi yun nga, pag may huli na sila, pag marami ng huli, so kailangan mo nang umuwi nila para i-dispose ang kanilang mga huling isda. Pero sa programang ito, malaking tulong ho ito sa kanila. O, tuloy ho natin. Patuloy na mangisda sa West Philippine Sea. Inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kanilang bagong proyekto na kadiwa sa kanlurang karagatan para hindi na mahirapan ang mga mangingisda na dalhin pa sa mga daungan ng kanilang huli. Ang BFAR at PCG na ang bibili nito habang sila ay nasa laot. In this kind of support of the government, we can be able to increase fishing activities ng ating mga kababayang Pilipino. At the same time, mas tataas ang supply ng pangisdaan at makaka-apekto ito sa presyo ng ating seafoods na kinakain dito. Kahapon nagsimulang maglayag ang fish courier ng PCG at BFAR na tinawag nilang MV Konematsu at ngayong araw ay nakarating na ito sa Bajo de Masinloc kung saan nagsimula na itong mamili ng mga bagong huling isda ng ating mga kababayan. Sabi ng BFAR, bahagi ito ng programa ng pamahalaan na tulungan ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea upang maiangat ang kanilang pamumuhay. Kung dati napipilitan ang mga mangingisda na bumalik sa Pampanga para hindi masira ang kanilang mga huling isda, ngayon ay maaari nang palawigin ang mga araw ng kanilang pananatili sa dagat. Maibebenta na rin nila sa tamang presyo ang kanilang mga huling isda at mapapanatili ang kalidad dito. Dahil sa programa... di ba mga ka-aksyon? Maibebenta na nila ang kanilang isda sa tamang presyo. Di ba? Siyempre, kung anong presyo nila, yun din ang pagbili ng ating pamahalaan. Maganda po ito. Good job. Good job sa magandang proyekto ng pamahalaan. Di ba? At lalong-lalo na po sa tagapagsalita ng Philippine Navy na si Commodore G. Tariela. Thank you so much sa inyo at sa iyong kasama dyan lahat.
At syempre kay Mr. President Bongbong Marcos. Ayan, maraming salamat sa bago nyong programa na ganito. Ay malaking tulong ho ito sa ating mga kababayan na nangingisda ho dyan sa West Philippine Sea. Programang ito, inaasahang bababa maging ang logistical expenses ng mga mangingisda na makakadagdag naman sa kanilang kita. On an estimate, siguro makakatipid ang ating mga mangingisda na around 40% of the other operation na cost. So yun yung kailan lang matipid. Kasi yung mga mangingisda, babalik sila sa sa Pampang para ma-expose na ibenta na yung kanilang tapos babalik ulit sila. So yung return na yun at hindi yun another operational cost. Para matiyak na maayos na maisakatuparan ng proyekto, ang pamunuan ng Philippine Coast Guard ay nag-atas na mag-deploy ng mga asset para suportahan ang pagpapatupad ng proyekto. Our commandant has also directed BRP Gabriela Silang 8301 and an aircraft to support this project of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Giit ng PCG, hindi nito layong makipagpatintero sa mga barko ng Chinese, kundi tulungan lamang ang mga mangingisda sa kanilang hanap buhay. Inumpisahan muna ang programa sa Zambales, pero sa mga susunod na linggo ay isasagawa din ito sa karagatang sakop naman ng Palawan. Sa ngayon ay umabot na sa 10 hanggang 15 tonelada ng isda ang nabibili ng MV Konematsu simula pa kahapon. Kaya nitong ikarga hanggang 100 tonelada ng isda. Ryan Lacanmali. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Ayan, malaki po talagang masisave nito ng ating mga fisherman dyan sa West Philippine Sea. Kasi sabi ko nga, imbis na igastos nila ng diesel dahil kailangan nilang i-dispose muna ang kanilang mga huli para hindi masira. So sa programang ito, malaking tulong ho ito sa kanila at malaking save ho sa kanila at kabawasan ho ito sa mga expenses nila. Kaya maraming salamat. Ako'y natutuwa ho na ganito ang mga programa ng ating pamahalaan. Diba? At umaasa ho tayo na sa susunod na mga araw o mga buwan ay may mga magaganda pa ring programa para sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat sa inyo dyan, sa lahat nating na mga tagapagbantay dyan na sa West Philippine Sea, lalong-lalo na po sa spokesperson na si Jetar, Commodore pala, sorry. O, tagapagsalita naman talaga, tama. Tagapagsalita naman talaga siya ng Philippine Navy dyan. Ingat po kayo dyan, mga sir, mga ma'am. Saludo ho kami sa inyo at maraming salamat po sa proyekto nyo at syempre kay Mr. President Bongbong Marcos. Mabuhay po tayong lahat, mga kababayan nating mga Pilipino. So yun lang po mga ka-action na share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong ligod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.